gabi. Dito na tayo. Bubuin natin tong kagaya ng sinabi ko dati pa na ako ay gagawa rin ng mga tawag nila budget meal eh. Kaya ito, gagawa ko yung mga budget meal lang na air gun. Katulad nito, PCP siya pero budget meal. Yan, mura lang. Ayan, lagyan na natin ang o-ring dito sa kanyang para kaso mataba. Lalagyan natin ng mas manipis ng konti. Yan, mas okay kasi yung naglalagay tayo ng o-ring ay yung mas manipis kasi yan mas matatag siya kaysa doon sa makakapal na ano. Kaya kagaya nyo, no? Tingnan nyo, nipis lang, mas matatag yan kaysa doon sa makakapal na o-ring kasi maliit lang yung rubber parts, pure alloy na yung kanyang ano, kaya as much as possible maliit ginagawa ko. So yan, ito yon yung receiver, hammer type yan. Hindi ko lang muna lalagyan niya ng spring. Pakita ko lang kung paano bubuuin. Kaya kailan ko lang ginawa to, parang kanina ko lang natapos ito eh. Makikita nyo yun. Yan, kagat na kagat yung o-ring nya. Tapos ayan, para mailak yan, gagamitan nyo na lang ng wrench. Kaya kung mapapansin nyo, medyo tabingi pa kasi yan, gagamitan ko ng wrench dito pero hawak ko lang din yung kabila. Yun, so konti na lang yung kulang, konti-konti na lang. So gagamitan ko na wrench yan dito, pero dito pa rin, kamay pa rin yung ito lang kasi masakit sa kamay. So dito, ito naman makikita nyo manipis din yung o-ring nya, yung green. Ito ganito nilagay ko. Hindi ko pa alam kung papasok yan, kaya kailangan natin mas manipis pa rin, di mas maganda naman. Yan. Pasok na pasok. Kagat na kagat siya so ayan, yun. Medyo masakit sa kamay kasi kaya kailangan gamitan natin ito. Dumudulas. Ayan na yung butas eh, malapit na tumapat kasi siyempre nakaano na yung ano. Yan. So ayun, kung kapraso na lang. Ayan, buntik pa lumampas. Ayan. Yan, makikita nyo, ayan siya, lapat na lapat. So walang lalabasan yung o-ring dyan. Lalagay na natin to kanyang, hindi ko na lang nilagyan ng design. Siguro sa mga susunod maglalagay na ako ng design dyan kasi ngayon pa lang tayo naggumagawa. Ayan, makikita nyo pit na pit. Maninipis lang yung o-ring nyan. Pit na pit siya. Ay, hindi ko pala nalagay yung ano. Anyway, ito ipapakita ko, kasyang-kasya lang siya dyan, walang kakalug-kalug yan kasyang-kasya lang siya. Ayun medyo mahirap ang abunutin eh, kailangan dyan lalangisan pa. So wala yung kasingaw-singaw dyan, plus lalagyan pa natin yung nakaprasong o-ring din dito sa katawan para pag labas ng hangin naharang pa siya. So ayan, makikita nyo. So ayan ayan na siya. So ito, habang kung walang kukontak sa akin para kunin ito sa ganitong ano niya, gagawan ko to ng tactical na ano, kasi alam nyo naman ngayon naglilibang tayo, gusto natin meron tayong pinagkakaabalahan. Ito gagawin ko rito, sasapinan ko lang, ipitin ko sa gato para may sentro. Medyo kulang pa ng konti itong ano, kasi nga naipit niya na yung o-ring kaya medyo kalaban na ng kamay, masakit dito. So ito yung kanyang nut, kaya yan ay perfect yan, kagaya nga sinabi ko dati pa, naipangako ko sa inyo doon sa ating mga subscriber, doon sa ating mga kasama,
Nagagawa din naman tayo ng air gun na mura lang. Kagaya yan, pwede nyo na ilagay ito sa bat na kahoy. Kaya subukan ko nga, higpitan pa rin ito. Paano ba yung naisip kong pwesto kanina? Kasi kulang pa ng kapraso. Oh, ayan. Oh, kapraso na lang talaga. So ayan, ay dito naman barrel na lang. Ito ilulubog pa to kasi may o-ring din yan. Hindi ka, wala akong dalang ano, ayun naka pagka ipit na yung o-ring dyan, hindi na siya makakalabas. Kaya tamang-tama nakapatong dyan yung barrel. Ayun pag lumubog to ng konti pa, pag lapat nyan, saktong-sakto nakapatong yung barrel dyan, kasi yan ang tinitingnan natin So ayan, buo na siya kasi tingnan nyo naman smooth na smooth. Barrel na lang ang kulang, saka yung tank. Tapos yung bat, kapag hanggat hindi ito na kuha sa akin, gagawan ko pa siya ng may naka-ready na akong gagawin doon na tactical bat naman. Tactical bat yung ilalagay ko sa kanya. So mabubuo siya, tactical bat yung gamit. Gagawan ko na rin siya ng trigger mechanism. Makapansin nyo yan, ayan siya. Kasi medyo tagilid pa dito kaya konting-konti pa. Pag naipit sa gato yan, konting pihit na lang gano'n. Nakalak na siya, so pantay na siya. Konting kapraso lang talaga yung kulang So gano'n yun, para maipit ng maigi yung o-ring nya. Kasi gano'n tayo gumawa para walang sablay ba. Tapos yun nga, dito ko nilagay yung butas na may thread para naman sa set screw, yung para dun sa barrel nya, yung pipigil sa kanya. So hammer type ito. Yun kasi wala pa rin naman, nakalimutan ko ilagay ito. Pinakita ko na sa inyo kung paano bubuin. So itong o-ring na ito yung sobra. So yan, medyo kung makikita nyo, pinahigpit natin dyan. Kamay lang talaga. So kung dito man maghihigpit kayo ng konti, tama lang kasi nandyan yung high pressure talaga. So ito, makikita nyo, hinigpitan din natin maigi yung kanyang valve. Ayan, bunutin natin. Tsaka saktong-sakto, kahit wala ito, walang kalugyan. At ipit na ipit yung o-ring nya. Ayan walang kakalog-kalog. So hindi aatras yan kapag so hanggang dito na lang po. At ayan, yung mga interesado, magugustuhan nito, kontakin nyo lang ako. At kagaya nung sinabi ko, igagawa ko kayo. Malimit ko ipangako nun doon sa akin mga subscriber na nagtatanong kung merong naman yung medyo mura na kagaya nito. Kulang na lang dito is bat. Padala ko to bat lang yung kulang, at saka barrel. So depende na sa inyo kung anong barrel yung gusto niyo ilagay dyan. Pit na pit yung niya, pati yung dito. Yan tingnan nyo, yung o-ring nya maliit lang, ganito lang sa kaliit, pero makikita nyo kagat na kagat. Kaya hindi nyo masyadong kailangan hindi kayo mahirapan sa maintenance nyan sa o-ring. Yan, kapraso lang para lock na siya. Hindi mo na nga lang yan basta mapipihit ng kamay. Kapraso lang siya. Yan, may tagilid ng konti. Pag yan, lock na yan. Hindi natin kaya ng brasuhin kasi medyo yan, nasa age natin. Hindi na tayo kagaya ng bata pa na talagang. Kayo siguro kaya nyo to na itapat by using hand lang, kasi kapraso lang, nasa mga ganyan lang, iikot mo, okay na siya. Tapos dito hindi ko na maipakita, ganun din, manipis lang din o-ring. Ang ginagamit ko sa regulator nyan, ito lang din, ganito rin kanipis, ganito kaliit lang din para hindi siya prone sa pagsingaw.
So yun po kasi based on our experience, yun yung ating mas maganda kapag mas maliit na portion yung kanyang rubber parts para hindi siya singawin. So dito pakita ko rin sa inyo yung tsaka medyo mahirap bunutin. Ayan, madali siya ikutin pero hindi siya basta mabubunot. Ayan, sumama na nga yung sumama na nga yung kanyang ayan, medyo sumama na nga sa pag-ikot ito pero pag may hangin na yan, steady yan. So ayan, makikita nyo yan pa rin yung butas. Ayan. Kaya makakasigurado ka. Ito lang ay lalagyan ko pa ng rubber yan, ng yung rubber natin na inilalagay dyan, yung industrial siya na rubber. So yun, hindi basta maipasok. Nahulog yung ating dito. So ayan na, at hanggang dito na lang para maiksi lang yung video natin, hindi masyadong mahaba. Ganitong type ng nilalagay ko dyan para hindi siya mahirap. Ano rin to, stall valve din to, at mas madali lang siya kumapit kasi medyo concave siya dito, hindi siya pantay na pantay, medyo patulis ng konti, kaya pumapasok siya doon sa butas ng ating valve, kaya hindi siya mahirap i-set doon dito sa kanyang valve. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po ulit. Salamat po sa inyong